Magandang hapon po mga kababayan. Diretso na po tayo para maigsi lang. Pag-usapan po natin itong dalawang matataas na opisyal ng gobyerno natin ngayon na ayaw mag-attend nung SONA sa Monday, SONA ng Pangulo, na kumbaga, kayo, ano ang tingin nyo sa ganitong klaseng ugali? Kasi para sa akin, ito ay kabastusan. Opo, malaking kabastusan po ito. Sino ba itong dalawang matataas na opisyal na ito? Unang-una, yung Vice President natin. The fact na ikaw ay isang Vice President, obligado kang, di ba, kasama yun sa trabaho eh. Kasama sa trabaho na pag ganitong mga okasyon na panggobyerno, dapat sumasali ka. Vice President, pangalawang Pangulo, pangalawa sa pinakamataas. Pagkatapos kung ano't ano man ang mangyari, ikaw ang susunod na magiging Pangulo. Tapos ito, SONA ng Pangulo, hindi ka magpapakita ng mukha. Dati-dati naman niya ginagawa ito eh, 'di ba? Nakaraang dalawang mga SONA. Kasi pangatlo na 'to eh. Nung mga nakaraang taon, yung dalawang SONA sa nakaraan, umattend siya kasi magkakaibigan pa sila nung mga Marcos. Madalas nga silang nagkukulitan at nag-aanuhan, nagbibiruan. 'Di ba? Friendship na friendship. O baka naman yung time na yun, plastikan lang talaga. Ngayon, talagang hindi na magpa-plastic. Talagang papapilan na yung pagiging bitter. Bitter. Kabitiran yan eh. Hindi ipinapaliwanag, hindi sinabi kung bakit hindi siya mag-attend. Samantalang dati-dati namang ginagawa. At saka, obligasyon nga po yun eh. Kasama sa trabaho. Kasama sa trabaho na ikaw ay makipag-cooperate, kasi hindi naman po basta-basta kung ano lang itong okasyon na ito. Hindi naman ito birthday party, hindi naman ito Christmas party. Ito ay isang okasyon na kung saan dapat nagpapakita ng suporta ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno. Pupunta lahat yung mga matataas na opisyal natin ng national. Tapos bukod tangi, si Sara lang hindi pupunta. Well, sa totoo lang, hindi na po tayo magtataka dahil nga, one thing siguro wala siyang mukhang ipapakita. Dahil alam naman sa buong kapaligiran na kung ano silang klaseng tao, kung ano ang mga pinaggagawa nila behind the camera. Camera, bakit artista ba? Hindi ba? Alam ng lahat. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati abroad. Kasi siyempre, kung ano't ano man ang mga nangyayari sa bawat bansa, di ba? Nandiyan lang sa YouTube, nandiyan sa media. So alam ng lahat. Kaya siguro, mas maigi na nga na wag siyang magpakita dahil pag-uusapan lang siya, magbubulong-bulungan lang yung mga iba. Kasi mukhang wala na nga siyang, tila baga wala na kasi siyang kakampi diyan sa gobyerno. Dahil nga, even the mga kapartido nila, kapartido niya, kapartido ng mga kaalyado ng kanyang ama, ng kanyang kapatid, lahat nagsipaglipatan. So parang loner lang siya doon. Pero hindi po yun, mga kababayan. Sa totoo lang, hindi yun ang
Hindi po dapat doon titingnan eh. Kung ikaw ay isang responsable na opisyal ng gobyerno, kung iniisip mo ang iyong trabaho, kasi yan ay trabaho eh. Aba, di ba mga kababayan, ang kapal ng mukha na tumanggap ng sahod. Sahod, buwan-buwan na sahod, yung allowance, di ba? Tapos ito na nga lang ang trabaho niya, mga kababayan. Ito lang ang trabaho niya. Makipag-cooperate, makipag-join, makipag-celebrate, makipag-isa sa gobyerno. Siguro mga kababayan, kung gagawin niya yon, yung huwag na siyang titingin sa kung anumang mga tampuhan, mga samaan ng loob. Kung ipakita niya sa taong bayan na despite the odds, ay ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang Vice President. Although sabi ng iba, hindi importante na mag-attend siya, hindi siya masyadong kailangan doon. Medyo oo naman, pero kung ikaw mismo sa sarili mo, tinitingnan mo ang sarili mo na ikaw ay bahagi ng gobyerno at napakalaki po ng papel ng Vice President. Dahil nga, whatever man ang mangyari sa ating Pangulo, siya po ang sasalo eh. Paano yan kung halimbawa, siya na ang Pangulo? Tapos may mga ilang personalidad na ayaw mag-attend ng kanyang sariling sona. Di ba masakit sa loob yun? At sa totoo lang mga kababayan, hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos lang ang binabastos niya dito, kundi yung buong institusyon ng gobyerno. At yung tayong taong bayan ang binabastos niya. Masyadong porque may mga tampo-tampo, may mga very unprofessional, mga kababayan. Very unprofessional po itong taong ito. Nagpapakita ng para siyang spoiled brat. Childish. Nakapagtataka, mag-iisip ka kung paano pinalaki ito ng magulang niya. Walang sense of professionalism. Hindi marunong gumanap sa kanyang tungkulin, sa kanyang trabaho. Yan po. Yan si Sara Duterte. Tapos gusto mo maging Pangulo? Ito ba, mga kababayan? Ibuboto nyo ba yan bilang Pangulo? Ganyan ba umasta ang isang Pangulo? Well, sasabihin ninyo, hindi pa naman siya Pangulo eh. It's just a step away from being the president. At itong panahon na ito bilang vice-presidente, dito po siya dapat magpakitang gilas. Magpakita siya dapat ng karakter ng mga kilos ng naaayon sa tungkulin o sa posisyon ng isang presidente. Dahil ikaw ay vice president at nag-aambisyon nga na tumakbong Pangulo sa 2028. So you are aspiring to be president. Dapat sa panahong ito, ipapakita mo sa amin na ikaw ay karapat-dapat sa posisyon ng Pangulo. Yan ba ang ipinapakita mo sa amin? Na pagiging childish, isip bata, immature. Yes, immature. Irresponsible. My goodness. Kung ganitong klaseng tao ang magiging leader natin, oh my God. Oh my God. Save our country
from the Dutertes. Nakita po natin kung anong klaseng pangulo yung kanyang ama. Tapos ito ngayon, mukhang mas malala pa eh. Parang, yung kanyang ama, parang medyo mayroong charm na konti. Dahil, di ba, charming siya sa tao eh. Kahit na negative ang kanyang charm pa rin. Nasa-charm niya yung mga tao sa kanyang pagbumura. My goodness, mga kababayan. Only in the Philippines na yung pagmumura ng isang leader ay pinapalakpakan. Anong klaseng tao tayo? Anong klase tayong lahi? Na yung pagmumura, pagbabastos ng kanilang leader, aba, hinahangaan. Diba? Pinapalakpakan. Tuwing magmumura, palakpakan, tawanan. Magbiro ng kabastusan tungkol sa babae, magtawanan. My goodness. Only in the Philippines. Tapos ngayon sa kanilang mga rally, kapag absent si Digong Duterte, nalulungkot sila. Miss na miss nila yung pagmumura. Subukan mo na present si Duterte sa kanilang maisog rally. At tuwing magmumura, palakpakan sila. Di ba? Hindi na ako magpapaka-ipokrita. Kasi noong araw, nabudol din ako nito ni Duterte. Ibinuto ko yan eh. Pati nga kapatid ko, hinikayat ko na bumoto rin. Ngayon, sinisi ako. Oo. Ibinuto ko yan. Ikinampanya ko, ibinuto ko. Marami akong napaboto. My goodness. Nabudol. Ito ang totoong budol. Huwag ninyong sasabihin na kayo mga anti-Marcos. Huwag ninyong sasabihin na nambudol si Bongbong Marcos. Duterte po ang nambudol. Masasabi ko nambudol kasi ako mismo nabudol din. Kasi naman noong araw, naghahanap po ako ng leader na yung strongman. Yung kamay na bakal. Kasi yung mga magkakasunod na mga dumaang mga pangulo, parang mga lampa. Diba? Lalo pa yung mga presidenteng babae. Sa totoo lang. Ako hindi ko masyadong feel ang presidente na babae. Kapag nga noon yung nag-conduct ng SONA, yung si Gloria Arroyo, na nakasuot siya ng yung pang-Pilipina na cultural na damit, hindi ko talaga feel. Kasi, alam nyo, para sa akin kasi, kahit na babae ka, babaeng pangulo halimbawa, kailangan ng suot mo yung parang masculine. Well, ano ko yun opinion ko yun. Yun ang feel ko. Babae ka man, magiging masculine looking ka kung ang suot mo, wag naman yung mga feminine na ano. Hindi ko talaga gusto yun. Naka-gown, naka-off shoulder. Mas gusto ko ang suot ng isang presidenteng babae, military uniform. Kasi nagpapakita ng strength, authority. Pero babae ka na nga, ang suot-suot mo pa, pambabae, hindi nakakabilib. Kaya mula nung si Cory, si Fidel Ramos, kahit na, medyo, ang dating kasi niya parang strongman, pero hindi eh. Kasi nga, di ba, military general, akala natin strongman, hindi rin naman eh. Mas strongman pa nga si Erap. Hindi nga lang nagtagal. Tapos pumalit si Gloria. Doon nga ako nakakita ng babaeng presidente na nakadamit pang babae. Well, hindi ko type. Ako yun. Kung kayo sa inyo, okay. Sa akin, hindi. Dapat suot lalaki.
Kasi mas makikita ko visible yung kahit babae, nagpapakita ng strength and authority. Magsusuna ka tapos ang damit mo, kagaon ka. Oh, naka-off shoulder pa. Parang ipinakita mo masyado yung inyong vulnerability. Hindi yun. Hindi ako solve sa ganun. Tapos ang sumunod si Noy Noy, isa rin namang lampa. Kaya nung time na yun, parang naghahanap po ako ng leader na may kamay na bakal. Disciplinarian. Akala ko disciplinarian eh. Itong si Duterte. Yun bang medyo katatakot. Kasi ako, mas maano ako sa authoritative na tao. Yung nag-i-exude ng authority. Even sa mga teacher, sa mga professors, ayaw ko ng professor or teacher na sobrang mabait. Ayaw ko. Mas type ko yung terror na professor. Alam mo kung bakit? Kasi mapipilitan kang mag-aral eh. Kasi kung babait-baitan ng teacher, wala eh. Parang wala kang matutunan. Kasi pasipara, okay lang kahit ano. Hindi po pwede yung ganun. Di ba? Mas gusto ko, ako yun. Mas gusto ko yung terror na teacher. Ang iba, karamihan sa mga estudyante, gusto yung bait-baitan eh. Yung napapakiusapan, ma'am, ipasa nyo naman ako. Okay, hindi. That is not the proper way to educate children. Oh, napalayo na naman ako. Ano na ba to? Okay. Yun nga po itong si Sarah, hindi po maganda ang gagawin niya. Ito, pangatlo pa lang to ha. Mayroon pang darating na mga bali 4 pa na SONA. Tapos hindi ka magpapakita ka ng kabastusan. Kabastusan po ito, Madam Sara Duterte. Ito ay malaking kabastusan. Bastos. Pero tingnan natin kung talagang tututuhanin niya. Kapag tinutuo niya, ay bastos talaga siya. Immature, childish, unfit to be the leader of this land. Ngayon, ang isa pang childish din, itong si Bato. Si Bato de la Rosa, nagpahayag na rin na hindi raw iboboykot din yung SONA. Dahil lang sa hindi pinirmahan ni Pangulo Bongbong, yung kanyang proposed bill para maging batas. Hindi pinirmahan, binito. Nagalit, nagtampo. Kasi daw, pinaghirapan daw niya ng todo. Oo naman, natural, paghirapan mo yung paggawa ng batas. Sinasahuran kayo ng, my God, how many thousands of pesos ang sweldo mo? Iisa pa nga lang yan, nakadalawang term ka na, iyan pa lang yung nagagawa mo eh. Hindi pinirmahan kasi siguro may mali. Gusto mo ba? Kayo bang mga senador? Gusto nyo? Pag sinulat nyo, pirmahan ka agad ng Pangulo? Ano yan? Tanga ka ba? Hindi yan pinirmahan. Binito ni Pangulo kasi may nakita siyang problema. May diferensya, may defect. May defecto raw eh. Ang gawin mo dapat, i-revise mo. Tanggalin mo yung mga depekto. Ayusin mo. Kaysa magtatampo ka. Ano ba naman ang gusto ninyo? Kung lahat, kayo mga senador, ikaw ba to, kung gusto mo pala na lahat ng isusulat ninyong batas ay pasado, hindi nyo kailangan ng Pangulo. Kayo-kayo na lang. Kaso hindi naman pwede yun, di ba? Kailangan pirmahan ng Pangulo para maging totally becomes into law. Para talaga siya maging batas, finally maging batas, kailangan pirmahan siya ng Pangulo. Kumakati na naman ang lalamunan ko. Buang, parang bata, pareha lang kayo ni pareho kayo ni Sarah. Isip bata, immature.
Porque hindi pinirmahan, magtatampo, hindi na, iboboykot na yung SONA. Tanga ka ba, bato? Isa ka, katanda-tanda mo na, laki-laki mo mang mama, tampo-tampo ka? Ayusin mo yung ginawa mo, para sa ganun, walang makitang depekto yung Pangulo, nang sa ganun ay pirmahan niya. Hindi yung, gagawa ka ng batas, ng bill, tapos hindi mo inayos ng gusto, hindi ka naman yata nag-research ng gusto. Tapos basta mo na lang isasubmit sa Pangulo for signature. Ngayon na nakita niya may depekto, hindi niya pinirmahan, magagalit ka? Ano yan? Ayusin mo kasi ang trabaho mo. Nang sa ganun, yung Pangulo walang nakikitang problema sa trabaho mo. Nang sa ganun, yung trabaho mo na sinasabi mo pinaghirapan mo, ay pirmahan niya. Ganon yun. Kailan ka ba namang turuan? My goodness. Hindi ako senador. Hindi ako abogado, hindi ako matalino. Isa lang akong hamak na vlogger na hindi sikat. Pero pwede kong sabihin sa'yo na ikaw, immature ka. Hindi ka bagay maging senador. Kasi ang gusto mo ba to, lahat na isusulat mong batas, kailangang ipasa ng Pangulo? Kahit hindi pwede, siguro kung si Duterte yan, baka pinirmahan. Kaso si Bongbong, hindi naman si Duterte. Sorry ka na lang. Ikaw, tatampo-tampo ka, babastusin mo pa yung Pangulo, babastusin mo yung SONA, iboboykot mo. Pagkatapos, next year, mangangampanya ka, tatakbo-takbo ka uli na senador, hindi ka na namin iboboto. Kasi, immature ka. Hindi mo alam ang trabaho mo. That's it. You don't know your job. Di ba? Kasi kung alam mo ang trabaho mo bilang senador, hindi ka aasta ng ganyan na magagalit ka porque hindi pinirmahan. Buang. Pareho kayo ng amo mo. Kunin mo. Ano kaya dito ang depekto? Itanungin mo yung mga advisor mong mga abogado, yung mga kasamahan mo, yung mga expert advisors mo. Kasi hindi ka expert Di ba? Sorry sinabi ko yon, hindi ka expert. Hindi ka expert sa paggawa ng batas. Pwede kang naging expert doon sa dati mong trabaho bilang pulis. Di ba? Expert ka bumaril. Expert ka humuli ng expert ka magtukhang. Yun ang special talent mo Tukhang, baril, EJK. Di ba? EJK nyo, war on drugs. Malayo kasi ang talent mo doon sa sa trabahong pinasok mo, yung pagiging senador. Bakit ba to? Ano ba to? Ang trabaho ng isang senador. Dapat bago mo pinasok yan, inalam mo muna. Ano bang trabaho ng senador? Hindi mo ata alam Tapos pinasok-pasok mo. Tapos ngayon, nakadalawang termino ka na dyan Wala ka namang naipasang batas. Tapos ngayon naglakas loob ka na gawa-gawa ka ng batas-batasan. Batas-batasan. Kasi hindi pumasa sa Pangulo. Kasi hindi mo alam gumawa. Hindi mo alam gumawa ng batas. Di ba? Mga kababayan? Ang lakas ng loob, ang kapal ng mukha na pumasok-pasok bilang isang senador, hindi naman pala marunong gumawa ng batas. Hindi marunong gumawa ng batas Nakadalawang term na, walang nagawang batas, tapos ang sinahod mo, ilang milyon. Nakakailang milyon ka nang naibulsa, bato. Milyon-milyon na pera na galing sa taong bayan. Pero, kami na taong bayan, wala kaming napala sa'yo. Mayaya ka, huwag ka nang tatakbo uli.
Mayaya naman kayo mga senador dyan na wala namang silbi. Mga wala namang naipasang batas. Ang kakapal ng mga mukha. Pabalik-balik dyan sa Senado. Akala ninyo hindi namin kayo kilala? Kilala namin kayo kung sino kayo, mga walang silbi na senador. Kaya lang naman nanalo dahil sa pagsasayaw ng budots. Kaya nananalo dahil sa ikaw ba to? Paano ka napasok bilang dyan sa Senado? Napasok ka lang naman dyan dahil sa connection mo kay Duterte, di ba? Pero kung wala nang effect ang Duterte magic, ewan ko na lang kung makabalik ka pa dyan. Di ba? Laglag ka na nga sa survey. Laglag na sa survey si Bato. Laglag na sa survey. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak yan kasi iyakin yan eh. Iyakin. Kasi childish, immature. Umiyak nga na hindi pinirmahan ni Bongbong Marcos yung kanyang proposed bill. Umiyak. Hindi ako utang ng SONA. Ano naman? Hindi ba matutuloy ang SONA kung wala ka dun? Mas maganda nga, wala ka dun. Ano ka lang dun? eyesore. Alam mo yung eyesore? Isang panuorin nakakapagdulot ng eyesore. Ano ba yung tawag ng, yung namumula mata? Okay nga kung hindi ka umattend dun eh. Kasi, pang ano ka lang dun eh. Photo bomber. Hindi ko rin naman, honestly, hindi kita na gusto nakikita. Pati yung boses mo na ang baduy-baduy yung magsalita. Hindi bagay maging senador. Walang ka-finesse magsalita. Hindi hindi articulate. Yung kitang-kita yung alam nyo, wala namang problema kung Bisaya. Kasi si Miriam Santiago nga noon Bisaya kung magsalita Ang English niya, Binisaya. Pero may authority. Sa lahat po na mga babaeng politician, kay Miriam Santiago talaga ako, nakakapanghinayang yung taong yun at biglang, ang aga-aga namang nawala. Ang aga talagang nawala ni Miriam Defensor Santiago. Malaking kawalan po si Miriam Santiago sa Philippine politics. Sobrang sayang. Ganun mga klaseng senador. Ngayon, sino ba ang kaparehas ni Miriam Santiago? Wala. Kaya nakakatamad manood ng mga Senate hearing Noon masipag ako manood pag nandiyan si Miriam Santiago. Yung mga magagaling na senador, yung magagaling, yung totoong mga bright, mga brilliant senators. Ngayon, kung hindi nga lang kasi importante yung issue, hindi manonood Kahit na si Risa Ontiveros, kahit na yan ang medyo pinakamasipag dyan, hindi ko rin type pakinggan magsalita, masyadong malamya Masyadong pa-cute. Pa-cute masyado. Parang yung dalaga na hindi pa nagre-regla. Maarte masyado. Ayoko kasi ng ganun. Gusto ko yung mga Miriam Santiago. Di ba mga kababayan? Sayang. Kailan kaya tayo magkakaroon ulit ng isang Miriam Santiago? Wala akong nakikita. Di ba? Wala man lang. Bueno, kung magsenador ulit si kababayang Dilawan. Sino ba pangalan niya? Nakulong? Nawawala sa utak ko. Si Dilima. Yan. Si Dilima. Medyo pero hindi pa rin siya aabot do sa level ni Miriam Santiago. Pero malapit-lapit.
Kaya dapat si Laila de Lima tumakbo. Para magkaroon naman ng saysay ang Senado. Si de Lima at saka si Trillanes. Kapag itong dalawang ito pumasok sa Senado, may saysay ulit ang Senado. May certain level of decency. Kiko Pangilinan, wala yan. Wala. Laila de Lima is okay. At saka, Sonny Trillanes. Yan ang mga, sana magbago ang mga isip na pumasok ulit sa Senado para ganahan ulit ako manood ng mga Senate hearing. Maganda sila nandiyan. Di ba mga kababayan? Ay naku mga kababayan, kailangan talaga natin na hikayatin itong mga, ewan ko kung nagpapakipot man ang mga to. Kayo, Trillanes at saka de Lima, wag naman kayo pakipot. Tumulong kayo. Tulungan ninyo kami na ipaglaban ng ating bayan. Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. At saka, dagdagan natin ang ating prayer. God, save this country from the Dutertes. Diba? Peace.